Okay, mayong hapon sa tanan. Pasalamat ta nga naay mga papa nga naningkamot og paduol sa Ginoo o guide sa iyang mga anak para makailag yun sa Ginoo. Because it doesn't matter how much money you're going to provide for your children, if it is without God's guidance and blessings, it is vain. Makita na nato sa Book of Solomon, the Book of Wisdom, the Book of Proverbs, wag yo'y kapuslanan ang kayamanan sa kalibutan. The reason why God provided us wealth so that we could serve Him more. So that we could serve Him more. Ang nakanindot lang, wala niya gibawal nga ma-enjoy po nato samtang nangalagad ta. Now, we can have beautiful houses, car if you may, you can travel, but be a servant of the Lord. Wag niya gibawal yun. Kay ang mga tao nga gigamit niya, since sa Old Testament pa, tanan nga nisunod niya, well provided. Tanan yun, sugod kang Abraham. Tanan yun, wag yun gigamit ang Ginoo nga naglisod sa iyang kinabuhi. Nahimog yun siyang channel of God's blessings. So, sa sugot sa dili, naagyod tay obligasyon mga kaigsunan nga angay natong hinumduman to do the will of God. So, in order to do the will of God, you need to know kung sa may will sa Ginoo. Alright? So, karon atong ipadayon ang people in the New Testament, and we are going to talk about the Lord Jesus Christ still, and this is number 31, and we are still in the manifestation of the earthly life of Christ, ika-31 sad mga igsoon. So daghan na kay tag nahibaw-an og nailhan kabahin sa atong Ginoo og hinaot pa nga the more ta makaila niya, the more ka mahigugma niya. Because knowing Christ without loving Him is nonsense. Nonsense yun siya. The reason why ang mga Pharisees gisigi siya og persecute, gipangitaan sa sayop because wa sila kaila ni Christ. But look at the apostles, look at the disciples of the Lord Jesus. They were willing to die for Him. So what's the difference between the Pharisees, Sadducees, and with the disciples of Christ? Ang diferensya mga kaigsunan is how much they know about Jesus. Mausa na karong panahona, the more you know Christ, the more you will love His body. Because we know and we believe that the church is the body of Christ. Diin gipundok ta sa Ginoo mga kaigsunan para makailag yun ta sa Ginoo o makaibaw ta sa iyang kabubuton, then we can serve Him according to His word. So importante kaayo nga mailhan nato ug masabtan nato ang dagan sa iyang kasing-kasing mga igsoon. So the title of this message is Jesus redefines family relationships. Iyang gi-redefine mga kaigsunan, meaning iyang gipasabot ang iyang mga disciples kung unsa may mas valuable, ang ato bang earthly family or ang atong spiritual family. So naa na siya diferensya mga kaigsunan, and mao nay gitudlo ni Jesus Christ sa iyang mga apostles sa dihang naay mga panghitabo nga gipangita siya sa iyang ginikanan, sa iyang inahan o sa iyang mga kaigsuonan sa panahon sa iyang pagpanudlo. So, kay nanudlo man siya, mao na ato makita diri mga igsoon kung magpabalda ba siya sa iyang biological relationship ngadto sa iyang spiritual nga responsibility. Let's all stand, magampo sa ta. Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. Thank you for giving us another opportunity to know you.
And we pray, dear God, that you will help us, that we can understand your message this afternoon, that we could also value relationship, oh God, nga sakto gyud nga namo pagka sabot o amo gyud nga ma-apply sa mong kinabuhi, unsa magyoy mas valuable nga relationship diri sa kalibutan. And I pray that you will use me, empower me once again, oh God, to preach your word with boldness and with your power. And we ask all these things in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. So how did Jesus Christ redefines family relationships? Daatay mailhan mga kaigsunan, and maybe some of us this afternoon, family-oriented person. Okay? You cannot live without your family. Naapoy mga tao sa kalibutan that they could stand even though sila na lang. Okay? Naay mga tao po sa kalibutan nga palaban sa buhay. Alright? Wala, nagsalig ba ni bisan kinsa? Kung naa ang pamilya, okay. Kung wa ang pamilya, okay rin gyapon siya. No? I do not know unsa ka nga klase nga tao, but sa musugot kag sa dili, naagyod tay family. Alright? But, ang gitudlo ni Christ diri when He redefines, giklaro niya, iyang gipadayag jud, igsoon, ang kanang about relationships, iyang gipakita diri asa may mas valuable nga relationship compare sa biological o spiritual. So dili na nato ni misunderstood ha, wala ta gitudloan ni Christ nga dili nato irespeto ang atong mga siblings, ang atong parents, ang atong mga relatives. Wala siya nagtudloan na. Pero ang iyahang gipasabot diri is what is more valuable for Him. Sa dihang naanata sa buluhaton sa Ginoo, we can use this mga igsoon para masakto gyud ang atong lakaw uban sa pagpangalagad sa Ginoo. Because this is the case. When you put your hands in the plow, the Bible says, don't look back. You know what is the reason why you look back? Family ties. You look back because you miss them. You look back because you want to be with them again. And Jesus Christ said, don't look back. But it doesn't mean nga mapasagdan sila, because as what Jesus promised, that if you're going to give your life to Him, He will take care of you and your family. So the more nimo sila itugyan sa Ginoo, the more sila secured. Pero the more sila nga maningkamot ka nga ikay mo keep nila, the more sila ma-endangered. Amen? That is what we call faith in God. Marabag ka nang imposible kung di ko kakita, di ko kahibaw, secured ba yun? Well, kung nisunod lang yun ka sa gitudlo sa Ginoo, ningon man ang Ginoo, secured sila sa akong mga kamot. You need to believe that. Alright? So, there are two things that we are going to discuss this afternoon regarding aning nga message mga kaigsunan. Number one, he emphasizes that spiritual kinship transcends physical ties. Usip-sabot na, ang atong spiritual nga relationship, pagka managsuon, nilabaw pa. Na? Transcends. Ni surpass, nilabaw pa ang pagkabililhon. Ang atong pagka-spirituhanon nga managsuon, mas nilabaw pa sa pagkabililhon sa biological nga pagkamanagsuon. But how wonderful mga kaigsunan, nga igsuon mo biologically, igsuon pagyud mo spiritually. Babito na, it is so good to have your family in the church serving God together. Maunay pinakaligon na imong asawa supporting you, na imong mga anak praying for you and supporting you. That is the most wonderful thing that we can do in this earth. Di kay watak-watak, lain ang giserbisyuhan sa usa, lahi po ng usa. Dapat tibok pamilya, ligon kay na mga kaigsunan. Alright? Kay di man ingon nga way pulos ang
biological relationship, no? Ang pagkamanagsuon sa unod. Valuable na. Siyempre, pamilya ko na nimo. Di ba? Diri sa kalibutan. Pero sa espirituhanon nga bahin, importante ang pagkamanagsuon nato diha ni Kristo. Mabito na, kung nakay unbelieving kanang sibling, o niya, kana bitawng dili kayo mo in tune, mas close pa ka atong imong spiritual brother, spiritual sister. Okay? Mao ni kamatuoran sa gisulti ni Christ. Now in Matthew chapter 12, 46 to 49, gi-explain niya diri mga kaigsunan, usa ka senaryo nga nahitabo. Sa dihang nanudlo siya, gipakita sa Ginoo ang new relationship. Unsa man na? Ingon sa verse number 46, while he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him. Unsay nahitabo sa verse? Ay nga niyo na ito pagsabot. Unsay gibuhat ni Christ? Nanudlo. Okay? Nanudlo. Wani nagtabi. Kay wala sa attitude ni Christ nga magtabi-tabi lang kilitsdan. Wala siya nakikistorya lang. When Jesus Christ speak, He teach. So nagtudlo siya sa mga tao, mga igsoon, ug ang nahitabo ni abot ang iyahang mama. Ayay. So pag si mama na ang moabot, hunong jud ka no. Nas mama. Oh, labi lang si mama mo yung nagsuporta. Kung si mama ang nagsuporta sa anak, murag ang tingog sa mama, labaw pas Biblia. Kung naay mga inahan, ngayon ana dire, you are destroying your children. Teach your children that the Word of God is more powerful than your words. The will of God is more important than your will. Alright? So, unsay gibuhat ni Christ, nandudlo siya. Unsay will sa mother, pahunungon siya kay makikistorya siya ni Kristo. They desiring to speak with Him. So, in verse number 47, then one said unto him, kay mama lagi, behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee. So, nganong wala naman sila nisod? Tungod sa kadaghan sa tao, dili sila makalusot. Nakita na ito na, ato lang mabasahan kung atong ablihon ang Luke, pero tuon na lang mo, aruta madali. Maglisod silagsod sa kadaghan sa mga tao. So ang ilang gibuhat, nanugo na lang sila sa disciple, nga naami dili, makikstorya mi ni Christ, tanawa ra, nanudlo siya, kadaghan sa mga tao nga iyang gitudluan, unya pahunungon niya. Sama ra sad nato nga nangalagad tas Ginoo mga kaigsunan. Unya mo kalitlag demand ang atong ginikanan, hunong sa diha kaya magstorya ta. Do we need to stop? Tanaw na to sa gibuhat ni Christ. But he answered and said unto him that told him, who is my mother and who are my brethren? Adi ko nga ito paminahon, murag insulto kayo sa inahan. Are you listening? O kita mga ginikanan ba? Once ang atong anak, gihatag niya iyang kinabuhi sa Ginoo, ing-aniyo na ito pagsabot, iyan ang giuli sa Ginoo iyang kinabuhi. Kita, musupport na lagta. Dili na ito pwede kuhaon siyag balik sa Ginoo. Are you listening? Kay mo na pinaka-best nga desisyon mabuhat sa usa ka bata, sa usa ka tawo, nga ang iyang kinabuhi ipagamit niya sa Ginoo. Dili kay imo kanang hunahuna asa nag-ayo anak ko na usab ya kanindot kay ako pangandoy nimo. Una lima ka ibangil nimo ang imong pangandoy sa imong anak kay mangalagad siya. No unsa man ka oy? Ikaw pagani mo ingon anak, nindot kay kong pangandoy nimo pero sultian ti ka kanang imong desisyon mas nindot pa na kaysa akong pangandoy nimo.
Kaysa mosugot mo sa dili, muhawa kita diri. We will die one day. Asam tabalik? Sa Ginoo, biyaan ka. Unyag ikay nagbuot sa imong anak, biyaan naman ka sa kadlaw, kung mauna siya, or biyaan naman ani mo siya, so unsa may imong kalipay diha sa iyang achievement nga wa naman ka. But God will never die. If your child natudluan nimo to do the will of God, to die for the will of God, adto na siya padung dito, sama sa imong pag-adto sa Ginoo, inigabot sa imong kamatayon. So when he faced God, doing the will of God while he is still alive, what reward could he get? Are you listening? Di gyud dito ang interview, wag gyud labot dito how much money you have in your account. Wala. Kanang money, isyo na diri sa kalibutan. Igabot sa langit, wala nagikinahanglan dito, kay daan pa lang, di nakaka-afford. Naliman ka kung isyo ang kwarta dito, ang pagsud pa lang sa gate. Di ka kasud, kung di ka kabayad sa pila maning gate. O kabantay mo, adto kag hotel, magdepende unsa kanindot. Moabang kag mga condominium or apartment, magdepende unsay mga gipangbutang diha ang price. If you cannot afford sa mga naa diha, di ka pwede makasud. Well, we know how beautiful the kingdom of God is. So kung ipadayon gihapon sa Ginoo ang style diri sa kalibutan nga kwartay agdon para ma-access nimo ang usa ka lugar, why makasud nato? Kay ang ma-afford ra gyud nato mga kaigsunan kaning mga corrupted gold. But in heaven, ang gold didto mga igsoon is as pure as clear as glass. Asa ka kita gold nga as clear as glass? Asa ka kita gate mga kaigsunan nga ang gibutang diha dili suga kundili pearls? Asa ka kitag syudad nga puros gold? Wala na. Ang pagsud nimo perting mahala, ang pagstay nimo anang nga syudad mga kaigsunan perti ka mahal. Di ta kasud. Dira na kanindot ay. Wa na'y value ang kwarta dito. Giluwas ta sa Ginoo, gi-invite ta makaadto ta sa iyang gingharian mga kaigsunan freely. But you need to understand, samtang naa pa ka diri, do His will. Do His will. Importante kayo na, kay kung dili nimo buhaton ang iyang kabubuton, dili nimo maangkon ang mga ganti nga gi-promise sa Ginoo didto sa langit mga kaigsunan, mga korona nga pwede nimong madawat. It is a big insult to a Christian that you cannot have the crown, crown of righteousness. Gitagaan na gugas Ginoo ana god nga opportunity to enjoy His righteousness. What about the soul winning crown? Ha? Kay insulto sa Kristohanon nga mao ra gyud nay trabaho gipangayo sa Ginoo nimo, wa pa jud ka kapasar. Ay na lang ng crown of the martyrs, ayaw na lang na kay kuan na magani ka, maluya na magi ka, mainitan, maalimutan. Maluya na magani ka nga magutman. Samtang nangalagad, mauna ni ron. Kitang pagalagad, Ginoo, wa na isod ning atong tiyan. Nyag punon mi taw sa Ginoo, may upon rin puno ang tiyan. Wa jud kay klaro eh. Kaning tao puros reklamo, basta wala diha sa Ginoo. Pero natas Ginoo, in whatsoever state I am, therewith to be content. Nindot kaayo ning naatas Ginoo eh. Mo na mga kaigsunan, atong sabto ni, ang gihatag sa Ginoo nga teaching diri, who is my mother and who is my brethren? Well, of course, di na to pwede ingnon natong ginikanan na. Who you? Di ba? We need to respect kay tudlo man na sa Ginoo nato, honor your father and mother.
Dili na to pwede nga inganaon. Pero ang pasabot ani, pahunungon manggod siya. Amen? So maybe we can tell our parents, Mother and Father, please understand me. My life is in the hand of God. I have given it to the Lord. Amen? Don't worry, I'm in good hands. I will speak with you when I'm done. Di ba? Inganaw na to, ayaw jug sugot mga igsoon nga naay mo pahunong nimo. Kamu nga nag-desire nga mga lagad sa Ginoo, unya naakay sulsultan diha sa imong tapad nga gitawag nimo ginikanan. Miyon na anak ayaw in town, anak kay mahal kay kung pa-eskwela nimo, gamita na. O nara ko ikasulti ninyo. The bigger you can give up to God, the better. Diba? Kinsa tong mas dako nga gi-give up ngadto sa Ginoo, mas matidon-anon siya sa iyahang serbisyo. Kaysa katong salimpusa. Nakaapil kay wa nay mahimo sa kinabuhi. Wala gi-give up ba? Mura ba nga, Bible school na lang tao eh. Pasalamat ta diri sa ato, wa na ta ni ilag Bible school mga igsoon. You need to be faithful in the church. You need to study God's Word. Be in the services every time. Study what messages God gave you. Igsoon, and have your personal study. Apply it in your life. Start discipleship. Start an extension church. That is enough training. Di ba? Kaysa ipadaka dito og kanang Bible school, tudluan ka, bisag unsa, suguon ka, bisag asa, unya pagkahuman, pag adto nimo sa mission field, wa gyud gi-eskwelahan nimo dito nga imong gigamit. Di ba? Unya amo padaan nimo di man eskwelahan. Simbahan man. Pag human nimo graduate sa Bible school, nibalik ka sa imong simbahan, you need to prove yourself. Unsa man imong na-learn. Ang problema, wala na ka na in tune sa imong simbahan. Di ba? Ug pasabot ana kun di ka in tune, nayabag na ba? Nayabag na ang imuhang dalan, ang imuhang kinabuhi, nayabag na wa na natunong sa misyon sa imong personal nga simbahan. Mao nay dakong problema mga kaigsunan. So the best training you can get is where you are. Na diri. Amen? Mo nag-expecta og mga men, mga young people, mga lalaki, nag-expecta nga mutubo mo sa inyong espirituhan ng kinabuhi, bulig-on mo mga kaigsunan diha sa Ginoo so that you can see that He is choosing you to bear His name, to go somewhere else, to start a church, or whatever God wanted you to do for Him. That would be the best thing you can do in your life. Amen? And by doing that, makita nimo panalangin mga kaigsunan, dili gid ka kanang muraba og kanang magkabuang kag sa panalangin. Di ba? Di na ka niungkod ang ginuugod. Wala nay kabutangan. Kung siya mo panalangin. Unya durable riches ang iyang gi-promise. Unya pagkauman mahadlo ka mo surrender sa imong kaugalingon sa Ginoo tungod sa imong family. Wa ka kasabot, asay mas valuable. Maubitaw na niyo na Ginoo. If you cannot, this is a very hurting word. If you cannot hate your father, mother, brothers, sisters, or kinsa pa na diha, even yourself, you cannot be my disciple. Bugata na. So sa may pasabot ana, birthday sa imuhang inahan, di ko simba pastor kay ang imong inahan, unbeliever, unya nag-birthday siya, nag-celebrate og Domingo, kay mauray libre sa uban. Mayud ka, makasabot ni Ginoo pastor kay once a year man na. Well, one time is more important mga kaigsunan kaysa ilahang whole lifetime. One day with the Lord is more important than 1,000 days with Him. Ing-ana na siya. Amen? Kaya ang usa ka adlaw nimo uban sa Ginoo, pila na nakatuig? Sa kalibutan, lahi ba ang ratio?
Importante kaayo mga kaigsunan kaning naata sa Ginoo. Mao na nga atong hinumduman nga whatever kanang earthly ties nga naa nato mga igsoon, nga mao na hinungdan nganong urong sulong ka sa imong pagsurrender sa Ginoo. Ang pinakapait gyud, ang butang aning kalibutana, ang karelasyon nimo kwarta. Makauuaw kang dako. Diba? Makauuaw ka. Kaya nga naman, gibiyaan nimo imong pamilya go tungod sa kwarta. Kada kung uwaw ana sa ato pa, mas bililhon pa gyud ang kwarta kaysa imong pamilya. Hilom biya sila. Look at verse number 49. Tanawag asa ang pagpailan ni Christ sa iyang tinuod nga mga kapamilya. And he stretched forth his hand toward his disciples. Iya dayong gipaila-ila and said, Behold, my mother and my brethren. Kinsa may iyang gipasabot? Ang iyang mga followers. Ang iyang mga disciples. My mother and my brethren. So mas importante ang relasyon nato sa espirituhanon kaysa yutan-on. So kung dili na nimo masabtan o dili ka kaagri ana, mao na maglisod ka sa pagpangalagad sa Ginoo because God will not open your mind and heart for His work. Mao na gusto man ka mangalagad but you don't know where to start. Amen? Gubot kayo imong love story. Kay where do I begin kagihapon? You don't know where to start. Where do I start? O kawirdo, ana. Di ka kay bahog, asa ka musugod. Di ba? Di ka ka-disciple kay naglibog ka, asa ka mo start. Mga kaigsunan kanindot sa mga mensahis Ginoo. The best message that I really love to preach is the message of salvation. Bahol good na akong kanang pinakaganahan nga mensahe. Bisan pagpakalitan ko mga kaigsunan mo formulate dahil na akong unahuna. Mo formulate. Ug unsay depende sa presensya sa mga tao. Pagkanindot sa Ginoo mga igsoon. If He can use the disciples nga naa nila, unsa may kalainan nila nato? Nga dili ta magamit sa Ginoo karon. Diba? So kung unsay naa nila nga gigamit sila sa Ginoo, mo po na atong paningkamuton nga maangkon na to, knowing Christ. They had been with Jesus. Peter was with Jesus. Paul, even though nga sa dihang sa earthly time nga naa si Christ mga igsoon, wala siya. Pero naagyapon siya gatanaw. Persecutor lang siya. Alright? Pero nakawitness siya nga sa dihang naluwas siya mga kaigsunan, everything nga iyang gibuhat dito sa mga followers ni Christ, sa mga disciples ni Christ, nasabtan niya nga sayop ang iyang gibuhat. So tablara nga na-train gyapon siya. Amen? Tablara nga sa dihang nakasabot siya, paita de sa akong gibuhat oy. Laliman ka na mga kaigsunan iyang patyon, iyang prisuhon. No. So diha niya nasabtan how important spiritual life is. So I want you to learn tonight. If you are truly saved, you have a spiritual family. We are family here. And this relationship is very precious. And we can strengthen this relationship with the spiritual food. Mao na magbasa jud ka sa Bible. The reason nga nung weak kayo ang imong attachment sa imong spiritual family because wa kay spiritual feeding. Nga kung mo feed lang gyud ka spiritually, malipay gyud ka nga kuyog ka sa imong mga kaigsuonan sa simbahan. Mas lipay pa mga igsoon kaysa nagkuyog ka sa imong mga higala dito sa kalibutan bisan sa imong pamilya nga dili sila luwas. Sa ako nang gingon, how much more ang imong kuyog mga kaigsuonan nimo biologically and spiritually.
the strongest ties. Mga kaigsunan, pinakalipay yun na. Nga matagamtaman ni mo ani kalibutan na that the whole family is with the Lord. Nagkinuptanay mga igsoon. Serving, not observing. Kanang naakay gibuhat ba para sa Ginoo? Teaching, supporting, no, the ministry. Mo na dako kay lipay, pero kung naglingkod na ka diha, unya wa na ka kaybaon sa nahitabo sa mga uban pa mga adlaw sa simbahan, wa na kay kalibutan, unya mo ani ra kag simbahan, you are just observing what is going on. Pero kung naadyo kay participation, diha nimo masabtan mga kaigsunan, i-point ka sa Ginoo sa direksyon sa iyang ministry. Mao na nga ang imo mga labuhan sa usahay di nakasabot nimo. But don't worry. Don't worry, just continue serving the Lord. God will take care of them. God will take care of them. The first thing that God will do to them is to save them. No? Kung luwasonon gyud sila sa Ginoo, maluwas gyud sila. Mao na mga kaigsunan, gi-emphasize sa Ginoo ang spiritual kinship transcends physical ties. So mas importante gyud, ikaduha og katapusan. Whosoever does God's will becomes part of His family. In Matthew chapter 12, verse number 50, tanawa unsay gisulti, si Christ mismo nag-ingon ani puwa ang litra mga kaigsunan. The Bible says, "For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother and sister and mother." Hallelujah! So dili nimo pwede tawgon si Kristo Papa Jesus. Pataka na silang tudlo. Tudluan nito ang mga bata, mag-ampot ni Papa Jesus. Si Papa Jesus. Ang gingon sa Ginoo, brother, sister, mother. Dili siya Father. There is only one Heavenly Father. And there is also only one Jesus Christ and only one Holy Spirit. The Trinity of the Godhead. And these three are one. Mga igsoon. Di ba? Mo na pinakalig-on nga relationship, mga igsoon. 3 in 1. Di ba? So, ningon si Christ mismo, you want to be my brother? You want to be my sister? You want to be my mother? Do the will of my Father. Kanindot, anak. Mao na mga young people, hinumdumi yun ang gingon si Ginoo, remember thy Creator in the days of thy youth. If you really want to become the brother of Christ, the sister of Christ, iya mo ginang elaborate mga kaigsunan, brother, sister, siyempre, young people man. Di ba? Unya, mother, pasayloa, mga lalaki, bisag minyo naka, brother gyapon. Kay usara gyud iyang father. dili ka pwede mahimong amahan sa Dios. Alright? So, pagkaninduta, serve the Lord, do the will of my Father, o sa may will sa amahan. Believe in His Son. Believe in His Son. Perting klaruha, ana. John 6:40. Sa isulti sa Bible. And this is the will of Him that sent me. Kasi nagpadaan niya? His Father. That everyone which seeth the Son and believeth on Him may have everlasting life. And I will raise him up at the last day. That is the will of the Father. Mao na niyon si Christ kinsa tong nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan. Di ay recorded nga will sa amahan, mga kaigsunan. Believe in the name of the Son of God. Amen. You need to see the Lord Jesus.
Nya mayon na tao, wa na tay paglao ani, di naman ta kita ni Christ. Okay sa dili, wala pa ka kakita ni Christ. Isa kamot, wa pa ka kakita ni Christ. Wa pa mo kakita. Alright, isa lang, ay mo kaulaw. Kay ipaila-ila ta mo sa akong Kristo. Sige, isa. Alright. Unsay giingon sa Bible, John 1:14? And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the only begotten of the Father. Originally, Jesus Christ is the Word. He became flesh, and when He goes back to His kingdom, mga kaigsunan, He is called the Word of God in the book of Revelation. Ang iyang kapa sa makapula sa dugo. So Jesus is the Word. Pero if you are in the will of God, nakahibaw ka sa kabubuton sa Ginoo, ang pinakauna yun yung maghibawon, nga luwas ka. Because the will of God, the will of the Father starts or begins with your salvation. How can He deal with you with His will for your life kung dili ka niya anak? So, kabubuton sa Ginoo, para ma-enjoy nimo, nagsugod siya sa kaluwasan. Sa dihang naluwas na ka, then continue to know Him. The more you know Him, the more you can understand His will. So, unsa may kabubuton sa Ginoo, kabahin sa akong panginabuhi, tudloan ka sa Ginoo. Unsay kabubuton sa Ginoo, kabahin sa ako ang kanang future life sa paghimo na og family, tudloan ka sa Ginoo. Amen? Mo na dili na kaangay mabalaka kinsa kay akong minyo ano, dili na. Ang imo lang pangalagad sa Ginoo, and He will guide you, He will point you to the right person. Pero kung ikaw magsigpangita, daghan kay kag listahan. Daghan kay kag listahan. So, that is something that you don't need to worry. Something that you do not know. But God knows. Siya ko'y nagkuha grib nimo. Diba? Nya siya ay nakaibaw unsay itsura sa iyang gihimo. So, He can point you to the right person. Ang problema, ikaw sig pangita. Mo na pagtaod na, o sa ligid pa, pagtaod na, sigig sungko dito sa body kay dako ra kayo. Nagal si unsa maron ang ligid ni sangit. Dili mao ang ligid na lagpot kay dili mao paita. Di ba? Og manubila na ang imuhang kuan, pertig dako as manubila unsa man niyoy mura man sa barko. dili makuan, dili mo tunong ba? Di ba? Unya auto imuha pero ang manubila motor. Kalain. Dili maayo. Naagyan na match na nadaan sa Ginoo. Ang problema, you do not know. But, that is something that God knows. Na belong na sa iyang will. He has a will for you. Life partner, places to live. Mga kaigsunan, kung asa ka mo dwell, church, iya yun ay kabubuto na. Di pa ta kapili. Di kita kapili. Parents na to, di kita kapili. Iyan ang kabubuton, ganong naa ka diha. Na ay mga buta nga, ang kinuuray na sayod, nga, gipaningkamutan sa mga tao og hibalo. And that is why, nagka-mistake na ilang kinabuhi. Na diin-diin na pangitag panginabuhi, wag gyud nagdugay, wala naghatag og kalambuan sa kinabuhi. Because that is not the will of God for you. Na diin-diin nagpangitag simbahan kung asa mo fit in ang iyang heart. Well, you are not listening to the Lord. Siya mo'y mubutang di mo asa ka. Amen? Unya, diri ka, sige magkugkog ka igo, pastor? Well, dara ang akong tudlo nimo, maigo gani ka, pasalamat ka sa Ginoo, nga gibadlong ka. Amen. O di ba? Di ba sa inyong pamilya, pirmi pug ka maigo sa bunal? Nya mayon day ka, di gyud ni maong pamilyahan ako eh. Hapdos na kining akong lubot. Wala day ka. Abi kay nabunalan ka mayon day ka, di gyud ni akong pamilya gyud. Mo na dagan din sa lula kay kaning lula may man kay mingon,
Noon sa ni akong anak, sige lang, kaya ito nakatuan ng imong inahan. Taka-taka lang po mga lulaha mo. Pahamak mo sa buhay. Ayaw mo gingunahan na, oy, kay gaguba mo sa kinabuhi sa inyong apo. Di ba? Kilala, inigwag, gibunalan mo, dagang din mo, lula. Painful. Kay baw kang painful na. Kay full of sin. Sin is pain. Imo ginang ingnon. Ang sala, mao'y hapdos. So kung wala na'y sala, mawala ng hapdos. So anong gibunalan magka ni mama? Anong gibunalan ka? Anong nga lang kay... Sige ko tuwa, bisag ingon siya dili. Di ni supak, di ay mo, di nabunalan. So unsa may imong hunongon? Diba? Ang disobedience. Di nakatabang ka. Kasabot na mo mga lula. Kay himuon yun mong refuge. Imbes Ginoo ilang refuge, ikaw ilang imuon. Nagugba ilang kinabuhi. Klaruhan na ninyo mga lola in town. Di ba? Ingon na mga igsoon. Dapat ato gyud silang i-point ngadto kang Christ. The will of God. Asa magsugod ang kabubuton sa Ginoo? Salvation. When you are saved, slowly God will introduce to you His will for your life. Life partner, panginabuhi, places to live. Amen? Mauna mga butanga, di kita kaybaw, asa ta safe. Pero sa kabubuton sa Ginoo, safe mga kaigsuonan. Alright? So in summary, Jesus teaches that our relationship with Him matters more than biological connections. Ano importante kayo ni atong relasyon sa Ginoo kaysa atong relasyon sa atong mga earthly siblings, earthly parents. Amen? So nalipay ba mo, luwas mo? Yes. O nagbasol mo nga naluwas mo? Ha? Nalipay ba mo, naluwas mo? Yes. Cherish the treasure of this relationship. The strengthening kanang food para sa relasyon is the Word of God. Read. Read God's Word. Read. The more you read, the more you will enjoy your Christian life. Be instructed and be a follower. Because some people, they are instructed but they do not follow. Diha nagsugod og fall ang human race. When they know what to do, but they did not do. Amen? Nya karon gitudloan na ta, to delay is to disobey. To dili, labaw ng disobedience. Di ba? Ayog lang haya. Sa dihang gitudloan ka sa Ginoo. Diha. So, kung nakadawat kag mensahe nga, ayay, kinahanglan day ko mo forgive. O forgive dayon. Dili kaingon, kung muluhod siya. Kinahanglan muluhod gyud siya. Paludhon pa nimo. Wag kay ka paludhan ni Kristo. Di ba? Gidawat nimo si Kristo, nisulod siya sa imong kasing-kasing. Wala gi-appeal diha. Whosoever believeth on Him and kneel down before Him may have everlasting life. Ingana ba? Wala. Believe ra. Kay lisod kayo, paludhon pa ka, o nakamaluwas niya, gabitay na ka dito, kay mahug na ka. Lord, nawato na ta ka. Luhod! Hindi na ko maluwas. Di na maluwas. Di ba? Diya ka mga bidridin, di na kay kalihok, kay na. Paralyzed na. Di na maluwas. Naliman ka kung appeals kaluwasan ng luhod para ka mapasaylo. Unya, hilas kay tano. Luhod! Pangayog pasaylo. Luhod! Usabiya kayo na sa una, luhod sa bunggos. Luhod sa asin. Dupa! Butang ang pag-notebook, libro. Unya, dipindi sa sala, ang kabugaton sa libro. Kasuway ko na, kapuyaw. Unya, wise man kayo kay inigwa na papahaan ang kuan niya anaon din ang asin wanay asin. Pero ang libro gyud di matago bugat yung libro.
Nya, kapoy kayo, dili, pagkahuman lagi, hilantan. Hilantan. Mga igsoon, pasalamatan na atay mga spiritual siblings. So here, we are brothers and sisters. Let's not hurt each other. Let's love one another. Let's take care of one another. If God tells you to do something to your brother, do it with no hesitation. Help or rebuke, mga igsoon, kaya dili lang ni help lang, tabang masanang badlongon nato sila. Amen? Kinahanglan, pag naibuling ang luyo sa imong igsoon, papai. Magtinabangay ta. Kunya kamo po napapaan, masuko na mo, nga nakita na hugaw imong luyo. Ana man lagi, tudlo man na sa Ginoo. So, pasalamat ta, mga igsoon ko, pasalamat ta nga naata diri tanan, and hoping that we could sana cultivate this relationship for the glory of God. Amen? So, mo ni atong gikaton, Jesus redefines family relationships. So, let's bow our head, let's close our eyes. Magampo ta, our gracious Heavenly Father, we thank you, dear God, for giving us this wonderful opportunity to know you more. Salamat kay Lord nga imong gipakita namo how to deal with our family when they became the stumbling block or they will stop us from doing our responsibility nga imong hinatag, Lord. And I pray that you will bless us also that we could be testimony to them nga not because nga mas labaw ang spirituhanon nga relationship magpakita mi nila og dili maayo nga batasan, but help us, Lord, to do it right, that we will not become a stumbling block for their salvation. Thank you, Lord, for the opportunity to thank you in the altar. I pray that you will bless your people, dear God, to come before you, to pray, to thank you for this relationship that you allowed us to have, which is being saved, becoming your children. And thank you, Lord, for the opportunity to pray. And I pray and commit them to you, O Father, for your glory and honor. In Jesus' name, amen. Why don't you come and thank the Lord?